beloved, Boss Mike Cervera. Ngayon, eto mga kababayan. Ito na mga kababayan, ha? Kibuloy, nako! Speaking of Kibuloy, eto na nga, mga kababayan. Pasok! Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayan ha, marami, may mga mga nakabinbin na mga kaso na pala itong si Kibuloy. Na ngayon lang nila na nababalikan o nakikita. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking. I-review daw mga kababayan. Sa mga may mga complainant ng rape. Naloko na. Ulitin nga natin. Hindi na audio. Rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama reklamong rape, Ulit. qualified trafficking. Rape, qualified trafficking. Ano pa? Grabe, no? Dito yan sa atin, ha? Matagal na pala itong ito na yung sinasabi ko, no? Kapag marami kang pera, malakas ka sa mga politician, malakas ka sa gobyerno, hindi ka Naloko na. Di ba? At cyber libel. Kasama na Maliit lang yung cyber libel, pero yung rape, nako, yung rape talaga ang malupit. Pastor! Tagal ka na palang may kasong rape, ha? Grabe. Yari. reklamong rape, qualified Rape! Qualified, ano pa? trafficking at cyber libel. Qualified trafficking at cyber libel. Nako. Sige, patapusin na nga muna natin to. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Animal! Naloko na. Si Digong na naman, si Digong! Diba? Grabe talaga, si Digong. Naloko na. 6 or 7 years na yan. Tagal na yan. Panahon nga ni Digong, 6 to 7 years na, ang tagal na. Digong, bakit naman ganon? Akala ko ba ikaw ay kakampi ng mga mahihirap, mahihina? Tila ba ang nangyari? Naging ikaw ang sandalan ng mga mapang-abusong tao. Ganito magsalita si Kibuloy. No? Boss Mike, ba't parang ginagaya mo si Kibuloy magsalita? Masama ba? 7 years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Ayan mga boss wala daw sa kanilang kontrol yon, yung extradition At yung kaso nga ng mga rape, dapat talaga dapat ito. Pag ganyang kaso, 'di ba? Walang piyansa hanggang sa ang dami naman nagpapatotoo kung pagtatagpi-tagpiin natin yung mga sinasabi. Sasapul talaga sa kanya eh. Naloko na. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 6 or 7 years na yan eh. Tagal na yan. 7 years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control.
re-reviewin daw yung mga kaso dito sa atin at syempre, yung kanyang kaso sa Amerika, hindi na nila kontrolado yon. Yun po, ha? O, di ba sabi nga nila ito'y ano na, nag 50-50? Oh, barya-barya lang kay Pacquiao yung reward daw ng 1K. Saan aabot yun? Alam niyo naman si Pacquiao, di ba? Kita nyo, panahon ng panunungkulan ni Digong, hindi nagalaw si Pacquiao. Baka iniisip ni Digong, kapit ako kay Pastor Kibuloy kasi siya lang yung pipirma para makarating sa langit. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naloko na. Diba? Oh, syempre kapit siya doon. Oh, para sasabihin, Digong, ikaw ang bahala sa akin dito sa lupa. Ako ang bahala sa iyo sa langit. Naloko na. May kasunduan, di ba? Si Digong ang bahala kay Kibs kahit anong gawin ni Kibs. Oh, ay sige, approve kay Kibs. Pagdating naman sa langit, ni Digong, si Kibs ang bahala. Dahil di ba siya nga ang pipirma ng lahat ng makakarating para makarating ka sa langit, dadaan ka muna sa kanya. Paano kapag inaway siya ni Digong, di baka mamaya hindi pirmahan yung kay Kibs. Ay, hindi pirmahan ni Kibs. Alam mo, si Kibs mukhang may agimat talaga. Ayun, mga kababayan. Ano ang masasabi nyo? Kung eto palang mga kaso ni Kibuloy ay tila ba kung ating aanalisahin, ay parang kanyang pinagtakpan? Minanipula? Ano pa? Pinabura? Guilty as charged? Sabi. Dati na palang gawain ni Kibs ang hindi umattend sa hearing. Lagi pala siyang pinapatawag pero di siya umattend. Kahit minsan, at na-absuelto na lang, sabi ni Arlene. No? Yun nga. Huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating malang kakwenta-kwentang channel. Anyways, mga boss, maraming salamat. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. All out, I'm going all out. 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 Boss Mike, Boss Mike. I'm going all out. I'm going all out. Mike Cervera siya'y nag-iisa, Boss Mike ang pangalan niya. Taong may paninindigan, tunay na kaibigan at bossing ng karamihan.